Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ko magpatuloy po, at ito mayroon pong pinadala po sa atin napagana pong treasure marker na isang X marker. Ito'y naka-engrave po sa isang bato mga katiits. Okay po, ako po muna po ay magpapasalamat po sa aking mga subscriber, sa aking mga followers, mga bagong subscriber, bagong followers, at mga bagong supporter, mga katiits, mga viewers, mga katiits. Okay po, thank you so much po sa walang sawang panonood nyo po. Patuloy pong panonood po sa aking video po. At ito aking video ay ang tema po nito ay sa pag-analyzing po and decoding po sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers, katiits. Okay po, marami pong nagtatanong po sa aking comment section kung saan po pwedeng ipadala o saan po pwedeng isend ang mga picture po ng treasure markers, treasure sign, treasure symbol. Pwede niyo po ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Ito po ang aking profile doon po ay naka-sunglass po ako doon, sunglasses, naka-shade. So marami po kasi akong kapangalan na Alejandro Sanchez na lumalabas po doon. So hindi lang ako ang Alejandro Sanchez katiits. So ang inyong pipiliin po doon ay yung Alejandro Sanchez na naka-shade o ako'y naka-sunglasses po ako doon. So yun po ang inyong pipiliin po upang ito inyong maipadala, mai-send po yung mga treasure sign, treasure symbols at treasure markers, katiis. Okay po, bago niyo po kailangan friend muna tayo o kailangan i-add friend niyo ako mga katiis para ito'y mapadala niyo po, makapasok po kayo sa aking Facebook page sa katiis. So, inuulit ko po, yung aking Facebook page ay Alejandro Sanchez na ito'y naka-sunglasses po ako doon at ito'y naka-shade po ako. Yun po inyong pipiliin. Sabi ko nga ay marami pong Alejandro Sanchez po ang lumalabas po sa Facebook page mga katiits na katulad at kapareho ng aking pangalan mga katiits. So yun po ang inyong pipiliin, yung naka-sunglass po o naka-shade na may pangalan po na Alejandro Sanchez. Ayan po. Katiis, tayo na po, ay dadako na po tayo sa pagdidikod po. Ito po ay napaganda pong treasure marker. So isang X marker mga katiits. So yung X marker mga katiits ay isa pong ito ay nagtutukoy po ng isang positive item po. So isa po ito sa ginagamit po ng mga Japanese po, yung mga ganito pong symbol, mga sign na itong mga markers ito na letter X mga katiis. So yan po ay isa pong napakaganda pong treasure marker, ang legit treasure marker na ito ay ating ay pinadala po sa atin at salamatan po sa inyong pagtitiwala sa aking pagdedikod sa pag-analisa. Hindi naman po lahat po ay aking natugunan po, pero sa abot ng aking makakaya ay aking pong i-decode, i-analisa po na inyong pinadala po ngayon sa akin na treasure symbols, treasure sign, treasure markers. So, katiis. So yun po, nakikita ko po ito na isang letter X. Ito po ay nagtutukoy po ng isang positive item po yan mga katiis. So ang ibig sabihin po yan ay nariyan po yung items po. Ngayon po ang problema, saan po natin nahanapin? So ano po mga direction po mayroon dito at saan banda yan mga katiis. So yun po, unang-una mga katiis ay yan ang X. Sabi ko nga ang X ay isa pong meaning na item po yan. Isang item katiis. Okay po. Ngayon mga katiis, yung ang gagawin niyo po, unang-una, ang gagawin niyo po ay kapag itong mga treasure marker na ito'y tulad po ng mga stone na ito'y nakaukit po yung letter X po mga katiis, at ito'y medyo nakikita nyo po para siyang buntis, para siyang medyo
parang bundok po yung katawan at bilogin mga katiis. I-check nyo po mga katiis ha. Ito yung aking madalas pinaalala sa ating mga katiis na i-check nyo po mismo yung pinaka-treasure marker na itong marker stone. Baka po may tinatawag na rock enclosed item po. Pwede nyo pong yung i-check po gamit po ng martilyo. Pukpukin nyo ng martilyo or maso or small rock na heavy rock na kayang-kaya pong madinig po yung pagpukpuk mga katis. Kapag madinig nyo naman po kung itong solid, ibig sabihin siksik po yung bato. Pero kung ito'y parang ibang tunog dun sa kabila, iba solid yung sa kabila ay ibang tunog, ampaw po. Ibig sabihin ampaw, maluwag po yung ilalim at posible po mayroon pong laman po yan na item o giveaways mga katis. Okay po, ito po, yun madalas po ay nakakaligtan po. Kaya po ay madalas po na dapat i-check nyo po at nang maigi yung pinaka-treasure marker bago po tayo lumayo po at lumabas ng konti sa pinaka-markers mga katis. So yun importante mga katis, ang pag-analisa at pag-check po ng mabuti po ng mga markers po nating nakikita po o inyong nakikita sa inyong mga lugar katis. So yun po, mayroon pa akong napapansin po dito, mayroong naka-engrave po dito na V at saka isang triangle at isa pang X mga katis. So ito yung mga pointers po. Ito yung pwedeng distance po ang pinagkahulugan po mga katis. Pwede pong itong X, pwede rin sa Roman numerals po ay pwedeng 10 meters po. At pwede yung D, pwede po yung distance. At yung V ay pwede po yung tinatawag na under or sa bandang kanyang harapan mga katis. So yun po ay mga strategic po yan. May mga pag-analyze lang po mga katis sa mga kanyang mga sign symbols po and markers na ito po ay kung saan ay naka-engrave po, nakaguhit po sa mga bato, sa mga markers. At yun nga po sa aking sinabi po na hindi po talaga natin kuha o 101% na matukoy yung location mismo ng treasure kung nagbabase lang po tayo sa mga ito'y mga naka-engrave po ng mga pointers tulad po ng mga naka-engrave po ng mga tulad yung X, tulad yung V, yung mga triangle, mga ano pa yung nakalagay po sa mga markers ay iba pa rin talaga mga katis kung ito'y may dala kang treasure hunting equipment like metal detector or tinatawag na gold locator. Ang metal detector kasi mga katis, pwede yang makadetect po ng hanggang 3 meters deep ang lalim at enough na po yan mga katis sa mga sa mga 1 meters lang o mga 2 meters na item po ay nakatago mga katis. So ganun din po yung isa pong gold locator po. Ang kaibahan lang po nila doon sa metal detector and gold locator. Ang gold locator kasi mga katis ay kaya pong dumitik po ng singaw o tinatag yung fume ng gold mga katis. Kaya kaya pong dumitik po yan ng 8 hanggang 10 meters ang layo mga katis. Okay po. Tingnan niyo po yung apat na sulok. Ito po yung west, east, north, and south. Ito po baka po mayroon po tinatawag na counter sign. So mga ganitong medyo ito naman sa tingin ko itong stone marker ay hindi gaanong kalakihan at hindi natin matawag ito na big boulder marker. So ito ay medyo maliit lamang. Pero kung ito po ay hindi kayang i-remove, hindi kayang galawin o alisin po ng isang tao, 2 tao, 3 tao, 5, ay pwede na po matatawag po natin na big boulder markers mga katis. So yun po, sa mga ganyang klase pong markers ay pinaalala ko po na i-check nyo po mismong pinaka-markers. Pwede yung sabi ng pukpukin ng maso, martilyo o tinatawag padaanan nyo po ng metal detector
baka po mayroon pong yung laman o tinatawag na giveaways mismo po sa rack and close markers mga katids. So po, yung apat na sulok, yung apat na kanto, yung north, south, east and west, huwag niyong kalimutan sa pag-check po niyan, baka po mayroon po yung mga countersign po o tinatawag na coordinated markers na ito po ay minsan po doon mismo yung item located po. So yun po yung mga ginagawa po ng mga Japanese at Korean at Chinese soldier mga TH. Kasi nga yung mga giveaways po na kanilang tinatago ay ito po ay mababaw lang po mga ka-TH ang mga pagkakabaon mga ka-TH. So yun po yung apat na sulok po north, south, west and east sa distansya ng 3 hanggang 7 mga TH. 157 pwede na po yung distansya mga ka-TH. So, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga ka-TH. Yun po, sa S mga inuulit ko, sa S mga ka-TH, pwedeng 1, 3 hanggang 7 meters ang distansya po. At yung ganun din po sa kanyang opposite side sa west area, 1, 3 hanggang 7 meters din. At yung kanyang sa north area din mga ka-TH ay same distance po 1, 3, 7 hanggang 7 meters po mga ka-TH. As well as yung opposite side po ng north, yung south, ganun din po yung distansya po 1 hanggang 3, 7 meters po ang layo. So, tingnan niyo po yung paligid niyan at posible po kasi yan na mayroon pong coordinated markers o tinatawag na countersign markers mga kate. So, minsan po ay gumagamit po yan ng mga small stone at mayroong mga tulad nito mga countersign X, mga letter D, mga naka-arrowhead, mga kates, nandoon po yun sa tinatawag na coordinated markers o tinatawag na countersign markers kates. So, ayun po yung mga ginagawa po ng strategic po ng Japanese. Okay? Thank you so much mga kates. Sana po nasundan po ng kates po natin. Please don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipalabas. Thank you so much kates.